Sa wakas ay iniangat nito ang ulo. Nalalaki ang mga mata na tiningnan niya ito. Napakabilis ng pintig ng puso niya. That's how good it could be for us. Perhaps even better. He huskily said. My sweet ice princess. Hanggang kailan mo ako tatakasan? Sukat doon ay itinulak niya ito at patakbong nilisan ng silid na yon. Nang mapag-isa siya sa kanyang silid, parang nais pagsisihan ni Julia ng ginawang pagtakas mula sa mga bisig ng asawa. He could be seducing her, but she liked it. At naiinis siya sa sarili dahil doon. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi siya sinundan nito. Madadaanan ng silid niya patungo sa kwarto nito. Pero naramdaman niyang hindi man lang huminto si Jed sa tapat ng kwarto niya. Ibig sabihin baliwala rito kung pumayag man siya o hindi sa gusto nitong mangyari kanina. Hindi niya maialis ang panghihinayang at iritasyon. Iritasyon dahil kung ibinigay niya rito ang sarili, wala na siyang ipinagkaiba sa mga babae nito na pagkatapos makasiping ay makakalimutan din. Naramdaman niyang nagiinit ang kanyang muka kaya itinakip niya roon ang kanyang mga palad. Alam niya ang dahilan kung bakit natatakot siyang mapagsolo sila. Alam niya yun noon pa, noong unang gabi na magkakilala sila. She was attracted to him. Kung meron sigurong lalaki na iibigin niya marahil ay si Jed na yun. Hindi lamang sa pisikal nitong anyo. While he was dating her, nakilala niya ito. He was compassionate, may amor sa mga tao. Hindi mapanghusga, marunong itong tumupad sa pangako. She had proven that when Jed said he would never touch her again. Nang maipanganak si Harvey, naging mabuti itong ama. Higit sa lahat pinakasalan siya nito. He did not ask her to be his mistress. Kasal ang ini-offer nito sa kanya, hindi affair. Pero nasira ang lahat ng ilusyon niya tungkol sa masayang buhay kasama si Jed nang marinig ang usapan ng kanyang mama at papa ng gabing yon. Totoong ipinagdamdam niya ang mga narinig mula sa ina, pero pinilit niyang kalimutan na lamang ang lahat ng yon. After all, kasal na siya kay Jed at hindi siya magagawang saktan ng huli dahil hindi niya hahayaan ang sarili na umibig dito. She had never been in love throughout her whole life. At matanda na siya para ma-in-love pa. As for now, si Harvey ang tanging pag-ibig sa buhay niya. Hanggat hindi niya hinahayaan ang sarili na mahulog kay Jed, malayo ang posibilidad na masaktan siya. Matagal na niyang natanggap na kayang-kaya nitong gawin yon kahit wala itong ginagawa. At hindi niya kayang tanggapin na in love na pala siya kay Jed. Hindi yun pag-ibig. Physical chemistry lang yun. Yun lang yun. And unlike love, it fades with time. Nang halikan siya nito kanina, parang ayaw niyang tumigil pa ito. Ngayon pa lang naghahangad na siya ng higit sa kaya nitong ibigay. At nag-uumpisa na siyang masaktan na tila baliwala rito ang nangyari kanina. Gaano pa kapag nagtagal ang ganoong klaseng sitwasyon sa pagitan nila? Kinabukasan magkasama sina Julian at Jed na sumundo kay Kyle pagdating ng hapon. Inasikaso muna nila ang mga dapat gawin ng umagang yon bago binalikan ni Jed ang asawa sa butik. Kahit naglipa na ang mga tao sa arrival area ng Centennial Airport ay kaagad nilang nakita ang lalaki. Kasama ba niyong mag-asawa si Harvey? Tanong nito. Hindi. Nag-abot lang din kami ni Jed dito sa airport. Tugon ni Julian at ipinaliwanag sa bisita ang ibig sabihin. Plano ko ngang tumuloy ng Batangas at bisitahin siya roon. Parang siya lang ang nakakita ng bagong dating. Hindi pa nito nababati si Jed. Malaki na ba siya? Naku, oo. Natatawang tugon niya. Gusto niyang maging kasing laki ng daddy niya. Aniya. Noon lang tila nakita ni Kyle si Jed. Uy pare, kumusta? Salamat sa pagsundo mo. Di ka na sana nag-abala. Pwede naman ako mag-taxi. Nagkibit balikat lamang ito at naglakad na patungo sa kotse. Pakiramdam ni Julian ay may kinagagalit ang asawa. Sinundan niya ang mga hakbang nito. Habang naglalakad ay nagkakwentuhan sila ni Kyle. Nang matapat sa kotse nila ay halos marahas siyang ipinasok ni Jed sa passenger seat. Si Kyle lang naupo sa backseat. May pasalubong ako kay Harvey. Saad nito. Ano yon? O sekreto ba? Tanong niya. Mini laptop. I hope magustuhan niya. He'll love it, I'm sure. Sabi niya. Mana siya kay Jed. Pagkasabi niyon ay namula siya. Her husband was watching her. Mahilig sa electronic gadgets si Harvey. Mas magaling pa ata siyang gumamit ng cellphone kesa sa akin. Hindi umiimik ang asawa. Thank you for being so thoughtful, sabi niya kay Kyle. Pagkarating sa bahay ay nagtuloy na si Kyle sa guest room. Tinungo naman ni Julian ang sariling kwarto.
Magbibihis na sana siya nang biglang pumasok doon si Jed. Lubayan mo si Kyle. Maigting nitong sabi. Kumunot ang noo niya. Anong sinasabi mo? Narinig mo. Hindi kita maintindihan. Anong pinagsasabi mo? Stop flirting with him. Namula siya sa tinuran nito. I'm not flirting with anybody. List of all your friend. Nagigigil na tugon niya. Pwes, bawasan mong pagngiti mo pag nasa paligid siya. You're being ridiculous. Galit ng turan niya. Ngiti lang yon. Alam mo ba kung gaano kadalang kang ngumiti? At pag ngumingiti ka higit pa sa dobleng iginaganda mo. Kilala kita, kaya alam kong hindi si Kyle ang lalaki para sa'yo. Sasaktan mo lang siya. Naging magalang lamang ako sa bisita mo. Paano ko siya magagawang saktan? Para sa kanya, isa kang anghel na hindi pwedeng gumawa ng mali. The fact na may anak ay nakakadagdag lamang sa pang-akit mo. Matagal nang gusto ni Kyle na magkaanak. Isipin mo sana yan bago ka makipaglaro sa kanya. I'm not playing with him. Will you get that through your head? Asik niya. Just do as I say or what? Or else tuturuan kitang matakot sa akin. Banta nito. Ibinagsak nitong pinto ng kwarto niya paglabas nito. Kung ano man ang ikinagagalit ni Jet, hindi niya yun naiintindihan. She was not flirting with Kyle. Nasa katinuan pa siya. Bakit niya gagawin yun? Siguro ay naipagkamali lamang iyon ng asawa dahil at least siya sa pakikipag-usap sa kaibigan nito. Maalalahanin si Jet sa sarili nitong paraan. Binilhan nito ng piano ang bahay nila sa Batangas at sa Parañaque. Gayon din ang ginawa nito sa apartments nila sa London at Paris. Kaya naman kahit saan siya tumutuloy ay nagagawa niyang tumugtog. Sinabi rin nito na maaari niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng musika at susuportahan nito iyon. Pero siya nang tumanggi. She wanted to be a full-time hands-on mother to Harvey. Akala niya nung unay hindi niya matatanggap ang bata. Habang dinadala niya si Harvey sa sinapupunan ay naniniwala siyang galit siya kay Jed. Dahil ipinilit nitong sarili sa kanya upang magkaanak sila. Pero nang una niyang mahawakan ng anak noong bagong silang pa ito, ay tila napawi lahat yon. Nagulat na lamang siya sa sarili nang maramdamang gusto niyang kilalanin siya ng munting anghel bilang ina nito sa darating na panahon. Ganoon pa lang pakiramdam ng magkaroon ng anak at magmahal dito. Iba yun sa klase ng pagmamahal na iniuukol sa kaibigan, kahit pa sa pinakamalapit na kaibigan. At ngayon ay natutuwa siya dahil gaya niya ay may hilig din sa musika si Harvey. Pagkatapos maghapunan ay nagkwentuhan sila sa music room. Kasama nilang mag-asawa si Kyle. Tahimik na naninigarilyo si Jed sa isang tabi. Hindi ba nakakasawa sa site sa Africa, Kyle? Tanong ni Julian. Madalas, pero mas malaki ang kita kung doon ako magtatrabaho. Kaya ayos lang sa akin. Alam mo ba, tinuturuan ko magpiano si Harvey. Kwento niya. Talaga? Kung ganun ay pwede kaming mag-duet. Nasabi ni Kyle na marunong din itong tumugtog ng piano. Baka magkasing galing lang kami ng anak mo. Nagtawanan sila. Pumunta ka sa Batangas para malaman mo. Wala sa loob na imbita niya. Nang mapansing nananatiling tahimik si Jed ay nagpaalam na si Kyle upang matulog na. Pasensya na, napagod ako sa biyahe. Pagdadahilan nito. Nang tumalikod ito ay matalimang tingin na ipinukol sa kanya ng asawa. Pinatay nitong nakasinding sigarilyo sa ashtray. Sinabihan na kita. Anito. Wala akong ginagawang masama. Kumilos ito upang lapitan siya at napaatras si Julia na noon ay nakatayo na. Nagiging magugulatin ka yata. Hindi siya sumagot. Iniiwas lamang ang tingin dito. Lumapit sa kanyang asawa at pinigil niyang sarili na tumakbo palayo rito. Natatakot ka na ba sa akin? Bulong nito. Hindi. Sagot niya. Tinitigan ito. Sinungaling. Anito. Nakangiti. Hinawakan itong braso niya. Gusto mo akong saktan? Malapit na. Napaatras lalo si Julian na ipagkamali niyang balak nitong gawin. Jed undid the silver clip on her hair. Pumagsak iyon sa carpeted na sahig. Kasunod na bumagsak ang madulas niyang buhok sa kanyang likuran. Mas gusto ko kapag ganito ang ayos mo. Komento ng asawa. Napalunok siya. Nakita niya kung paano siya tinitigan nito. There was barely concealed desire in his eyes. Nawala yun nang ngumiti ito. Ganoon ka pa rin. Saad nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko sa'yo. Nakaramdam siya ng inis. If you're saying these things to seduce me, forget it. Wala akong balak magpatangay sa'yo.
Alam ko, Tugon nito. pero mag-asawa tayo. May tungkulin ka sa akin. We had an agreement, Jed. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Huwag mo akong itulad sa mga babae mo. I don't have their sophistication. Whoever said that I'm playing games with you? Hinila siya nito sa bewang at ipinaglapat ang kanilang mga katawan. At hindi kita ikinukumpara kahit kanino. You are beyond compare, my dear. Nagulat si Julia nang walang pagtutol siyang maramdaman mula sa sarili sa pagkakadikit nila. Jed noticed it too. Naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang pulso. Halos ganito rin ang reaksyon mo nang halikan kita nung isang gabi. Saad nito, umiling siya, hindi magawang tumanggi sa salita. Natatakot ka ba sa sarili mo? It's time you know na may mga pangangailangan ka rin, sweetheart. Stop this game, Jed. Hindi na ako natutuwa. Let go of me. Walang lakas na utos niya. Not yet, He said. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang likod. Ibinababa ang zip ng kanyang bestida. No, please. Tanggi niya. Humaplos ang kamay nito sa likod niya. Sa buhok niya. Lumapat ang halik nito sa labi niya. Habang dahan-dahang inaalis ang kanyang bestida. Muli siyang tumutol. Tama na, Jed. Anas niya. Sa halip ay hinagkan nito ang kanyang mga mata. Kusang sumarang mga yun na lumapat doon ang mga labi nito. Sa wakas ay tumigil ito sa paghalik sa kanya. I want you, Julian. Anito. Maghihintay ako kung kailan ka handa. Huwag mo sana akong paghintayin ng matagal. He deftly and casually zipped her dress. Inaya pa siya nito na maupo at mag-usap. Bahagyang nanginig ang katawan na naupo siya sa malayo rito. Gusto kong makasama ng mas madalas ang anak ko. Maya-maya ay sabi nito. Hindi naman kita pinipigilan na makipagkita sa kanya. Depensa niya sa sarili. I know that. Pero hindi mo ba naiisip na pamilya ang kailangan ng anak natin? Isang buong pamilya. Hindi ama o ina lang sa isang pagkakataon. Naiintindihan ko. Mabuti. Kung gayon gagawin mo ng paraan na naroon ka kapag binibisita ko siya sa Batangas. Huwag mo siyang iwan sa yaya kapag alam mong darating ako at mananatili ng ilang araw. May punto si Jed. Yun kasi ang karaniwang ginagawa niya. Kapag darating ito, iniiwan niya si Harvey sa governess at nagko-concentrate siya sa trabaho. Dahil nasa Batangas ito, pinipilit niyang tumuloy sa Paranaque sa gayong mga pagkakataon. Nag-usap ba kayo ni Harvey tungkol dito? May kaunting akusasyon sa tinig niya. Nalulungkot siya na wala man lang nababanggit na gayon sa kanyang 5 taong gulang na anak. Gaya ng nasabi ko sa'yo noong nakaraang gabi. Nagtanong lang siya sa akin kung bakit madalas akong wala at bihira niya akong makita. I didn't know that. Parang gusto niyang magselos kay Jed. Madalang itong umuwi at makasama ni Harvey, pero malapit pa rin dito ang anak niya. Not that Herso didn't love her. Marami kang hindi alam. Tanging sagot nito at tumayo na. I'll say goodnight. Maagang nagising si Julian kinabukasan. Hindi siya kaagad na bumangon. Natagpuan niya ang sarili na si Jed ang iniisip at bahagyang nakaramdam ng pag-iinit ang pisngi. She was not sure if he invaded her dream last night. Pero binubulabog ng asawang umaga niya. Pinilit niyang bumangon at tinungo ang banyo. She washed the bathtub clean. Pagkatapos ay pinuno niya iyon ng tubig at nagbabadroon. Nakapikit siya at nakahiga sa tub nang marinig ang pagkakahawi ng shower curtain. Si Jed ang sunod na nakita niya. Pinapanood nito ang buong katawan niya sa tubig. Niyapos niya ang mga tuhod upang ikubli rito ang dibdib. She drew the bubbles towards herself. Kakaunti lamang ang bula kaya hindi siya gaanong nagtagumpay na ikubli ang sarili. May katagalan bago niya nakuhang magsalita. Ano sa palagay mong ginagawa mo? Asik niya. Gusto ko lang sabihin na aalis kami ni Kyle. Dinner time na ang balik namin. Just don't come into my bath again, she icily said. As you wish, he replied. Lumabas na ito. Narinig niyang isinara nito ang pinto ng kanyang silid. Gaya ng sinabi nito ay umuwi ang magkaibigan bago ang hapunan. Sa halip na magpahanda sa katiwalay, nagpasabi pala si Jed na lalabas sila ng gabing yun. Mabuti na rin dahil nawala sa loob ni Julia ng pag-aasikaso ng hapunan. Dumating si Joby pagkaalis kanina ng 2 lalaki. Naubos ang kanilang oras sa pag-uusap tungkol sa buhay, negosyo at pagbe-bake ng bago nitong cake recipe. Madilim na halos nang umalis si Joby. Siya namang pagdating ni Jed at Kyle. Inutusan siya ng asawa na magbihis sapagkat sa labas umano sila kakain. Hindi na siya nakipagtalo pa.
Matapos na makapaghapunan sa isang mamahaling restaurant ay naglakad sila patungo sa isang coffee shop. Naunang maglakad si Jed at magkapanabay sila ni Kyle. Hindi ba't taga Davao ang mga magulang mo? Tanong ni Julian. Oo, maswerte nang makauwi ako doon ng isang beses sa isang taon. Simula nang magtrabaho ako abroad. Sagot ni Kyle. Tapos ang unang tanong pagdating mo doon ay kung kailan kasunod na aalis. Tama ba? Bakit mo alam? Tanong nito pagkatapos nilang maghalak-hakan. Hindi ba't gano'n naman kasi talaga? Kapag matagal kang hindi nagpapakita sa isang lugar, tanong ng tanong ang mga tao roon kung kailan ka bibisita. Kapag dumating ka naman, hindi ka pa nakakaupo, itatanong na kaagad kung kailan ang alis mo. She could sense that Jed did not like her having an open conversation with Kyle. Tahimik itong nangunguna sa kanila. Walang ano-ano ay inalis ni Kyle ang jacket nito at iniabot iyon kay Julian. Malamig ang gabi, isuot mo muna to. Nito. Noon lumingon si Jed. Tinitigan nito ang asawa. Nilalamig ka ba? Tanong nito. Umiling siya. Hindi, pero salamat sa offer, Kyle. Umuwi na tayo. Nito. Lumiko ito kung saan nakapark ang kanilang sasakyan. Nagbagong isip nito tungkol sa pagkakape. Pagdating sa bahay ay dumiretso si Kyle sa kwarto nito. Gayon din si Julian. Pero maagap na nakasunod sa kanya si Jed. Walang salita na nag-umpisa itong mag-alis ng suot. Don't say you're sorry. Mabilis na sabi nito nang tangkain niyang magsalita. Sinabi ko na sa'yo una pa lang na lubayan mo si Kyle. Masaya ka na ba? He's almost half crazy over you. Asik nito. Jed, I'm sorry. Hindi ko alam na mangyayari ito. Hindi mo alam? Sarkastiko nitong balik. I swear. Ano ba naman ang alam niya tungkol sa akin para pagtuunan ako ng atensyon? Yun na nga, wala siyang alam tungkol sa'yo. Hindi niya alam kung gaano ka kalamig sa likod ng ngiti mo. Tinapos ni Jed ang pag-aalis ng botones sa polo nito at hinubad ang saplot. Inalis nito ang sinturon at ipinatong sa ibabaw ng tukador bago ito lumapit sa kanya. Napaatras siya sa kinauupuan na kama. Kilala ko si Kyle. Nakita kong pagpipigil niya na hawakan ka kanina. He never stooped that low in his entire life. Alam kong kailanman hindi niya inisip na pumatol sa may asawa. What are you so angry about? Naroon ka! That's the thing. Naroon ako. Paano na lang kung hindi ako kasama? Paano mo siya tatakasan? Gaya ba ng pagtataboy mo sa akin, ha, Julian? Paano ko na siguro na hindi kanya hahawakan kung wala ako? Hindi siya nakasagot. Kung ginawa yun ni Kyle, tama ang sinabi ni Jed. Totoong itataboy niya ito. But she was only being friendly to the man. Naawa siya rito dahil niloko ito ng asawa. At madaragdagan ng awa na iyon dahil hindi niya kayang tugunan ng namumuong damdamin nito para sa kanya. Yun ay kung totoo sa pantahan ni Jed na nahuhulog ang loob ng kaibigan nito sa kanya. Nang muling mapadako ang tingin niya sa asawa, ay nakita niyang kakaunti na lamang ang saplot nito sa katawan. Anong ginagawa mo? I'm going to sleep with you tonight, Julian. Nahuli na siya nito bago pa siya nakalayo. Sa loob ng ilang sandali, naalis na rin ito ang damit niya. Naramdaman niyang naglandas sa mga suot sa kanyang paanan. Sinikap ni Julian na tingnan ito ng mata sa mata. Pero pag-aalis ng brusher niya ang tanging iginanti nito. Wag, pakiusap niya. Naramdaman niya ang halik nito sa kanyang leeg. At ang pabilis na tibok ng kanyang puso. Wala siyang magawa kundi ang panoorin ito habang inaalis ang huling saplot niya sa katawan. Ngayon ay nakatambad ang kanyang kahubdan sa paningin nito. You're sleeping with me. Sa ayaw mo o sa gusto? Saad nito. Please, Jed, kung gusto mo, hindi ko nakakausapin si Kyle. Huwag mo lang gawin to. Pangako niya. Pababalikin ko na siya sa Africa. Sagot nito. Jed, tumigil ito upang tingnan siya. Hindi siya makakilos o makapagsalita man lang. My ice princess. That's who you call always be. Saad nito. Gusto kong gawin ang lahat ngayong gabi para tunawin ang yelong bumabalot sa'yo. Gagawin ko ang lahat. He covered her body with his. Naramdaman ni Julian ang panginginig ng buong katawan. Tila naramdaman din yun ng asawa. Ganyan ba katindi ang pag-ayaw mo sa akin? Tanong nito. Nagtitigan sila. Nang umakbang aalis ito sa ibabaw niya, ikinawit niyang mga braso sa leeg nito. And he understood. Saglit itong tumingin sa mga mata niya bago hinalikan ng kanyang mga labi. Sa wakas ay inamin ni Julian sa sarili na kailangan niya si Jed. Gusto niya ito o maaaring iniibig na. Pero ayaw muna niyang isipin yun.
Sapat nang magkasama sila sa mga sandaling ito. Naroon pa rin ang alaala ng kanilang pag-iisang katawan ng nagdaang gabi. Paggising ni Julian kinabukasan. Pero wala na si Jed sa tabi niya.